Hello everyone! Today, magtatanong ako tungkol sa diabetes. At ngayon, kasama natin si Ma'am. So, siya po yung tatanungin natin ngayon. So, simulan na po natin. First question lang po. May kilala po ba kayo na may diabetes? At kung meron po, ano po yung mga ginagawa nila? Hindi kakilala ko. So, sa ginagawa nila, although hindi ko naman talaga nakakakita, pero kakilala ko lang siya. According dun sa mga iba na nagsasabi na dapat limitado yung pagkain. May mga dapat kang kainin at hindi dapat kainin. Kasi nga, masama ang epekto sa diabetic person. Parang ano po, limitahan po dapat yung pagkain. Oo, hindi pwedeng marami. Tsaka may mga pagkain na dapat niya lang kainin at mayroong mga hindi. Kagaya mga soft drinks, hindi dapat yan. Diba? Kasi diabetic. Lalo na yung mga pagkain na matatamis. Yes, diba? Yun yan. Kailangan po talaga maging mahigpit sa mga kinakain. Siyempre, para rin sa kalusugan ng mga tao, may sakit na gano'n. Diba? Dapat din, may sakit na gano'n, dapat siya rin magtutok siya dun sa ibang tao para at least aware sa nangyayari. Na hindi na dapat mangyari sa kanila yun. Maraming salamat po. Hello guys, ngayon nakalap na ulit tayo ng pangalawang tatanungin natin tungkol sa diabetes. So, kasama ko po ngayon si Ma'am. So, ngayon po Ma'am, isa lang po yung tatanungin namin sa inyo. May knowledge po ba kayo tungkol sa diabetes or may mga pwede po kayo sabihin sa mga may diabetes? So, ang knowledge na ako dyan is type 1 and type 2. And hereditary siya. Sa family ko din ay may line med. Tapos, yung mga knowledge ko din. Ayun, yung type 2, if I'm not mistaken, yung nag-take natin sa sa maintenance. Tapos, sabi ko sa kanila ay, since some of it are hereditary, malaki pa rin yung factor ng lifestyle. So, hindi lang siya dahil namamana, pero malaking factor din yung how you live your life. Kung sedentary lifestyle ba meron ka or active ka, malaking factor din yan. So, it's like a 50-50. So, kung meron kang may lahi kayo, tapos sedentary yung lifestyle mo, malaki ka nag-exercise, malakas na kumain, hindi balance ang diet, malaki yung chance na magkaroon. So, it's not just, you need to play your part din in taking care of your health. Bali, ang ibig sabihin mo po daw is, kahit wala po kayong may lahi na po may diabetes, kailangan po talaga alagayin sa maging maingat po. Kumbaga, live healthy lifestyle. Maraming salamat. Thank you, Lynn. Hello everyone! Ito na po ang ating pangatlong interview sa araw na to. So ngayon po kasama ko si... So ngayon po, may isa po kami tatanong sa inyo. May experience na po ba kayo or knowledge about diabetes or may kilala po na may diabetes? Yung mother, may diabetes. May mga alam po ba kayo na ginagawa niya para ma-prevent po yung mga pagiging high sugar? So yung knowledge about this is, bawal po siyang maging sobrang low sugar and high sugar. Bali, nasa gitna lang po ng pagkain yung sugar and dapat po kumakain po on time. May mga alam mo ba na bawal kainin or yung mga dapat kainin Siguro yung, siyempre yung sa about it, hindi masyadong taos or iwasan sa tayo mga nakakatawa. Yung sa akin po kasi clear ko. Sa papa ko po eh. Hindi mo nalitakin yun eh. Kumakain ko sa ng brown rice, hindi ko yung white rice. Kasi maano yung brown rice, mas yung... Ano mo tawag ano yun? Basta ganun. Ayun lang ba lahat ng sabi. Maraming salamat. Hello everyone! Ito na po ang pang-apat na interview natin sa araw na to.
Ngayon, kasama ko po ang pinakamagandang classmate ko sa section na yan. Na si French Aliyah. So, ngayon po, tatanungin ko siya about ano po yung tanong? Ano may mga knowledge po ba kayo sa diabetes o may mga experience po kayo, may kakilala na may diabetes? Ano po yung mga ginagawa nila para mag-prevent yung mga kung ano man yun? As someone na may diabetes and yung father ko din, ang pinaka way talaga para prevent yun is proper diet talaga. And mostly kasi yung lagi pinapaya sa amin ng doktor namin is mag-iwas na sa rice kasi more on talaga yung rice talaga ang nagpapataas ng sugar natin, lalo na yung white. Pag para ma-prevent naman yun, syempre yung lifestyle na, syempre, dagdagan natin ng exercise, ng tamang pagkain, tsaka huwag tayong mapili sa mga fruits, tsaka sa mga gulay, ganyan. Iwasan po yung matatamis at yung mga high calories. Yes. Kasi yung diabetes, hindi siya parang kahit sabihin natin na siya yung sakit, namamana pa. Madami siyang side effects na masama. Katulad sa akin, yung diabetes ko, ang naapektuhan yung mga buto ko. Lagi na mahina yung buto ko, so hindi na ako makagalaw ng katulad yung dati. Ayun lang po ba yung Yes. So, mas sabi ko naman sa mga wala pang diabetes, ingatan niyo yung katawan niyo, lalo na pag mga bata pa kayo. Maraming salamat sa pailaw. Thank you.